a resource speaker. At really want to thank him for making the time for us. Kasi napaka-busy po niya. Meron siya ngayon nasa Baguio. Ay, hindi, Baguio. Isabela siya ngayon, ano? And supposed to be hindi siya pwede kasi nga meron siyang speaking engagement later at 10 o'clock doon. But he said yes. Sabi ko, pwede natin gawing 8 o'clock. Ganyan. O recording na lang. Kasi nga, napakaganda ng storya niya. Isa siya sa ating mga Kaya Ko To champions. No? Hindi pa natin tapos yung video niya. Pero nirefer siya sa atin ni ni Joseph Aner. Kasi alam niyo po, itong si ating speaker, no? Hindi siya nakapagtapos ng high school. No? Ulila siya. Maliit pa siya na bata, ulila na siya, wala na siyang magulang. So mag-isa siya, wala siyang kapatid. Mag-isa lang siyang lumaki, no? Sa kalye. And napaka galing ng mga nangyari sa buhay niya. Of course, hindi madali. Hindi madali yung mga nangyari sa buhay niya. But that's what makes it so inspiring. Bakit niya nagawa yung mga nangyari sa buhay niya? At ngayon, napaka-successful niya na executive sa insurance, businessman, business owner, napakarami niyang natutulungan. Of course, ano niyang asawa, ulirang asawa. Damit ko yung kanyang beautiful wife at saka ano, ama, no? So he is really an inspiration for all of us, and we're so lucky to have him. So with that, I'll turn over the mic to him. Let us please welcome our speaker, Brother Jojo Negapatan. Welcome, Kuya Jo. Okay. Oops, nakamute ka, Kuya. Ayun. There you go. Ayan. So, good morning, Rose. Thank you so much for the invitation. Kasisikat lang ng araw dito sa Isabela ngayon. But dumating kami dito kasagsagan ng bagyo. Napakalakas ng hangin, napakalakas ng ulan. No, magdamag, so marami ang affected. Pero dahil naka-schedule na nga yung schedule ng talk ko, alam mo marami ang lumusob sa baha, makarinig lang ng talk ko. Kaya tuloy pa rin hanggang kahapon. Mula nung Thursday, Wednesday, tapos yesterday, and then today. Sunod-sunod yung mga schedule ko dahil naka-schedule na tayong magbigay ng inspiration doon sa mga interesado, sa mga nag-invite sa akin dito. Anyway, doon sa sinabi ni Rose na lumaki sa kalye, sa bundok po ako lumaki. Sa bundok ng, ewan ko kung tama lang ibanggitin ang lugar, pero basta Davao del Norte. No? Bigyan ko lang ng konting background, ang mga magulang ko ay mga opisyalis na mga NPA. So, ako nung bata, ang laruan ko ay tunay na baril. So, ibig sabihin, yung dugo ko ay may lamang pulbura. At bata pa lang ako, blindfolded, kaya ko na dismantle yung Garand, carbine, M16, bar, lahat ng mga baril na ginagamit doon. Pero nung namatay, 7 years old ako, namatay yung mother ko sa enkwentro. After 1 year, namatay yung, ako na pala, 7 years old ako, father ko. After 1 year, yung mother ko. So 8 years old akong nagiging orphan. Mga NPA, hindi ka naman pwede nilang isama palagi kapag lalo na pag may mga operation ng mga military. So mga anak ng NPA doon na namatay na yung mga magulang, iniiwan sa mga masa. Itong mga masa ay supporter ng mga NPA. At doon sa bundok na yon, pag may mga operation doon o minamasaker yung mga masa doon na may alagang anak ng NPA. So yung nilakihan ko, yung tinuluyan ko, ayaw nila doon ako. So palipat-lipat ako hanggang naranasan ko matulog sa sementeryo, bakanting pansyon, makita ako ng mga tao, dadalhin ako doon sa bahay, inampun ako. No, mahaba-habang kwento yun. No? Minsan na maraming hindi kaya-ayang pakinggan doon dahil sa kabataan niya. No?
Alam mo, pag sinabing bundok, walang electricity doon, walang kalsada, kahit kabayo, mahirap dumaan doon. Ganong klaseng environment ang nilakihan ko. In short, laking gubat. Now, doon sa tinuluyan ko, napaaral naman ako hanggang grade 2. Hindi tapos ng high school, grade 2 ang natapos ko. Pero imbis na mag-aral, uh, yung pinapaharbis ako ng mani, nagsasanggi ng mais, nag-araro, sa ganong edad. Alam mo, nakakatawa nga, Ros, dahil yung anak ko ngayon, 10 years old, 14 years old, baby pa. Ako, 8 years old, nag-aararo. Ibang-iba mga bata ngayon, nung kabataan ko. So, ito yung ano pag naalala ko, nagpa-flashback, ibang-iba yung buhay ko nung kabataan ko. So, nangarap ako na makarating na malaking city sa Maynila. No, shortcut ko na lang dahil baka maraming interesado dun sa kabataan ko at baka may iiyak. Doon tayo sa papuntang success naman. At pagdating ko ng Manila, para makasurvive, kailangan kong mamasukan ng isang kargador o pahinante ng isang dealer ng soft drinks or beer delivery. So kung nakakita kayo ng truck na tumatakbo sa kalsada, habang tumatakbo, may taong nakaupo dun sa patong-patong ng mga case. Yan ang trabaho ko. Taon yun. Pero sa trabaho kong yun, araw-araw kong dinadanas yung suntok, tadyak, pagmumura. Ang dahilan ay hindi ako marunong magtagalog. So pag nagsalita sila ng Tagalog, naiintindihan ko. Pag sumagot ako, hindi nila ako maintindihan. Hindi naman ako marunong. Sabay, anong sabi mo? Sikmuraan ako, tatadyakan ako, susuntukin ako, tapos sabay utos, mura. Araw-araw yan ang dinadanas ko. Sabi ko, hey, huwag na lang sanang ganito. Gusto ko sana itrato lang akong kaibigan. Itato na akong barkada. Pero hindi mangyari yun dahil sanay na sila. So ang ginawa ko, nag-aaral ako mag-drive. Pag nakaparada yung truck, atras abante, hanggang natuto ako. Nagiging jeepney driver ako. Nagiging jeepney driver ako, taon. Nagiging taxi driver ako, taon. And finally, nakahanap ako ng amo, nagiging family driver ako. Yung family driver ako, habang dinadrive ko siya, na-invite siya ng isang insurance company. So nag-training siya sa isang insurance company. Ang sabi niya, hinatid ko, pagkatapos mo din sa parking, umakyat ka sa taas, kung saan yung office. So umakyat ako sa labas ng training room, doon sa may waiting area, nakaupo ako. Laging tumitingin yung staff ng training department. Maya-maya lumapit, hindi nakatiis. Sabi niya, pwede ba pumasok ka na lang sa loob? Nararamdaman ko yung message na parang, pwede ba huwag kang kakalat-kalat dito? No? Dahil sa isang suot ko, rubber shoes, no? Maong t-shirt na hindi kaya-ayang tingnan sa isang business corporate office sa Makati. So hinatid niya ako doon sa room. Pagdating doon sa room, pinaupo ako doon sa pinakasulok. Obvious na hindi ako kasama doon sa training. Nakita ko yung amo ko kasama yung mga dissenting tao. Nakikinig doon sa trainer. Kahit nandun ako sa sulok, naririnig ko yung trainer. Wala akong maintindihan dahil English. English madalas yung sinasabi ng trainer. Pero nararamdaman ko kung bigyan ako ng pagkakataon na makakasama sa mga dissenting tao na yan at makikinig sa trainer na yan, sigurado may matutunan ako. Gustong gusto ko mag-aral. Alam mo, nung bata pa ako kasi gustong gusto ko mag-aral pero wala akong natagpuan tao na gustong paaralin. Segue lang ako. Habang pa lang bago ako nag-training bago ako insurance, pumunta ako sa DepEd. Ang tawag doon, Dex pa. Dex, pumunta ako at nagtatanong-tanong ako, gusto kong mag-aral kung pwedeng diretsyo na high school o kaya college. Hinanapan ako ng record. So nagpa-lock naman ako ng record doon sa kung saan ako nag-aral sa Mindanao. Wala ang record. So kung i-research mo pangalan ngayon ng Jojo Nigapa o si Crisel Nigapatan, wala talaga akong record sa school. So ang sabi nitong DepEd or DEX, yung staff na kausap ko, naku, kailangan mo mag-aral ulit elementary.
Isip ko noon, ako, hindi naman ako, siguro pwede mag-aral pa ako, nagsayang lang ako ng oras. Ganon ako ka-hunger mag-aral. So ang nangyari, balik ako doon sa training room. Sabi ko, kung bigyan ako ng pagkakataon na makakasama dito, siguradong may matutunan ako. So, ang ginawa ko, pag uwi, kinausap ko yung amo ko. Ate, pwede ba ako umattend ng training? Siyempre yung amo ko naman, siyempre elite yung ano napuntahan niya eh. Parang wala lang siyang narinig, no? Pero naintindihan ko dahil sinong amo ang re-recruitin niya yung driver niya. So naintindihan ko siya. So after that, nagbakasyon o uh, pinabakasyon ako o wala na akong trabaho. Nag-walk-in ako sa insurance company na yon. Pumunta ako at nagtatanong ako, gusto ko umatin ng training. Alam mo, unang sabi, wala pa tayong schedule, bumalik ka na lang. Hindi ako sineryoso, pero seryoso ako. Bumalik ako the next week. Pagdating next week, sinabi ko ulit, gusto kong umatin kayo, meron na bang schedule ng training? Tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Sabi nung isang staff doon na, okay, bumalik ka next Monday. Make sure na naka-business attire ka ha. Excited ako, sobrang tuwa ako, pero ang hindi ko maintindihan kung ano yung business attire. Hindi ko alam anong ibig sabihin ng business attire. Kaya nagtatanong-tanong ako, may nagsabi na long sleeve, necktie, o barong. Eh sobrang excited ako. Bumili ako sa okay ng barong. First time ko magsuot ng barong mula Bulacan. Nangati ako. Sa jeep pa lang, alam mo yung kating-kati ako pero nakakita ko may nakatitig sa akin. Behave ako, tiniis ko yung kati. Pagdating sa bus, pagdating sa MRT, mas dumami yung nakatingin sa akin. Nagtaka ako dahil first time kong makitang ganun. First time ko na magsuot ng barong. So sabi ko, ang gwapo ko siguro sa barong ko. Behave na behave ako, gwapong-gwapo ang feeling ko. Pero pagdating doon sa training room, merong isang ali doon na kasabay ko ng training na hindi nakatiis. Iho, pag barong ang suot mo, magkamisita ka sa loob. Sabi ko, ganun pala. So para akong nahiya. Ah, lumabas ako, pumunta ako ng CR. Eh, manipis kasi na barong pala. Talaga nabili ko. Ayun, that is my first learning. Na pag barong ang suot, may kamisita talaga dapat sa loob. Now, ang training sa insurance company noon ay 5 days. Mula Monday hanggang Friday. Alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wala akong late. Wala akong absent. Ganun ako ka-determine. Sa isang kargador na tulad ko, 4 hanggang 5 lunch o rice ang kailangan kong kainin. Malakas ako, naiintindihan niya ng mga kargador. Malakas ko kumain kahit na bundok na kanin, kahit isang kapirasong ulo ng tuyo. Ganun ako kumain noon. Sa training, isang lunch pack lang yung binibigay. O, di ang ginagawa ko, lalapit ako dun sa mga sexy na maganda na parang ayaw kainin yung pagkain niya. Baka hindi mo maubos yan, akin na lang. Ayun man, o sige, sige na. Kahit pa, pero kulang pa rin. Kulang pa rin. Para lang masurvive yung gutom ko. So, sa hapon, merong ensaymada, kulang pa rin. Ang kape, bottomless yung kape. Binanatan ko. Yan laging iniinom ko. Kaya pagdating ng alas 5, nanginginig na ako. Hindi ko alam sa gutom, sa lamig o sa kape. And moving forward, natapos ko yung 5 days na training. Ano ang kasunod? Kailangan mo na mag-review. Sa insurance, kailangan mo mag-review. O, paano ko mag-review ngayon? Ang magbasa ko ganito, together. Together, isipin ko paano ibig sabihin. Hindi ako marunong magbasa ng English. Tapos, mayroon nagsabi sa akin, kailangan pag nagbasa ka, malakas. Para gumaling ka. So, lagi ako nagbabasa, malakas doon sa reviewer.
Irrevocable. May sisigaw doon, irrevocable. Bisaya, maraming ganun sa Bisaya eh. Ewan ko ba, inis na inis sila sa akin noon. Kasi maingay ako at saka yung basa ko. Pero ulit-ulit, araw at gabi, basa lang ako ng basa. Nang yung tingin ko, pwede na ako mag-review, parang pwede na ako mag-take ng exam. Pumila ako sa UN noon, Insurance Commission. Pagdating ko doon, yung mga process hanggang doon kasi pag after ng mag-exam, aantayin mo, 1 oras lalabas, tatawagin yung pangalan. Ganun noon, ngayon wala nang ganun ngayon. Tapos, inantay ko pangalan ko. Yung iba, nagtatalunan sa tuwa. Pagdating sa akin, failed. Bagsak naman ako. Ulit ako pangalawa, failed pa rin. Pangatlo, bagsak pa rin. So, sabi ko, paano kaya to? Basa pa rin ako ng basa, pero napapansin ko, bumibilis na yung basa ko. Kahit hindi ko naintindihan, pero bumibilis na yung basa ko. Pero mga mali-mali yung basa ko dahil wala naman talagang nagtiyagang nagturo sa akin noon. Pero talagang tiniis ko. Pang-apat na exam ko, 70. Yan yung passing ng insurance. Tuwan-tuwa ako, pero hindi ako sigurado kung talagang pumasa ako o naawa lang yung proctor. After that, pinakode na ako, license na ako. Ito na ngayon. Ang kailangan ngayon ay magdi-deliver ka na ng performance. So, kailangan mo magbenta ng insurance, pupunta sa mga ah, kakilala. Wala naman akong kakilala. At tapos, kailangan mag-undergo ng training. Kailangan ng 100 prospect names. Wala naman akong 100 prospect names. Hindi ako tinanggap sa training. Kasi requirement yun. Sabi ko, yun lang ba? Siyempre, pinuno ko ng pangalan. Kaninong pangalan susulat ko? Yung aso ko may pangalan. Ilagay ko mga pangalan ng aso. Paso ng kapitbahay. Address ko, address ng kapitbahay. So, napuno yung 100 names. Doon sa training, hindi ko naman nakalain na mayroong live calling. Tatawagan mo yung prospect names mo. Tapos, telephone pa nun, walang cellphone nun. Tapos may party line. Yung trainer makikinig habang nagtatawag ka. Nanginginig na ako para ako maihina sa nervyos. Mahuhuli ako dito, hindi totoo mga pangalan to. Pero kailangan ko lakasan ng loob. Nung nandun na, dial ako ng dial. Paano magre-ring? Hindi naman totoo. So sabi ng trainer, ayusin mo muna yung contacts mo. Susunod ka, unahin ko muna to. Ang ginawa ko, telephone directory. So yung telephone directory, ginamit ko. Ito exciting ngayon. Ang dami kong nakausap doon. Yung iba, sasagot, Uy, 10 taon na akong patay yung hinahanap mo. Hindi ako siniseryoso sa telephone directory. So in short, walang nangyari na sa telephone directory. Pero dahil naka-entry na ako ng training, malaking bagay. So ang ginagawa ko, pupunta ako sa mga food court, sa mga fast food. Moms, solve form lang po. Doon, wag ka storbo, kumakain ako. So walang sumiseryoso sa akin. Hindi bumababa sa 10 presentation, face-to-face, every day ang ginagawa ko. Hindi bumababa sa 10 rejections. Kung minsan nilalaitin ka, every day. Pero every time na makakanilig ako ng training, meron nagsasabi sa training na humarap ka sa salamin. Yung itsura na nakikita mo sa salamin, kung yan ang mag-set ng appointment sa'yo, pagbibigyan mo ba? I-record mo ang presentation mo. Kung yun bang sinasabi mo, pakikinggan mo ba? Alam mo, nung humarap ako sa salamin, ang baduy talaga, ngayon, kahit pa paano, gwapong-gwapo na ako. Dati talagang, alam mo na, tsurang kargador, no? So wala, sabi ko, kaya pala walang sumiseryoso sa akin. Ganun lang ako kadaling i-reject. So kahit pa paano, nag-aaral naman ako ng personal development. Tapos nung presentation ko, na-record ko, Walkman pa noon, cassette na Walkman. Nung na-record ko, pinakinggan ko, kahit ako, trying hard, ayaw ko makinig. In short, nalaman ko na ang dami kong kailangan i-improve sa sarili ko. So, dahan-dahan, araw-araw, lagi ako nagpe-present. Puro rejection. Pero saan ako makasurvive? Paano ako makasurvive? Pamasahe at pagkain. Manong, wala talaga akong pamasahe. Nag-aral po ako sa insurance sa Makati. Kailangan po ako makarating doon. Alam mo, mga driver, okay. Tumayo ka lang pag may pasahero. Sa pagkain, gutom na gutom ako. Alam mo, sa Makati, ang tawag dati, Jolly Jeep. Alam mo yung mga jeep na nakaparada sa mga parking at nagbibinta ng pagkain. Tapos yung bintana, ginawang table yan. Yung mga empleyado kakain doon na nakatayo. Ang dami niyan. Kabisado ko yan. Palangka, Gallardo, Pereira, Prada. Yun yung mga kanto na ang dami mga Jolly Jeep dyan. Iikot ako dyan.
Pupunta ako doon, manang gutom na po ako, wala talaga akong pera. Nag-aral po ako sa insurance. Baka meron kayong tutong o sabaw man lang. Alam mo, mabait yung ayos. Eh, bakit tutong iyo? Ayun, kumain ka. Ang daming kanin. Satisfied, tonto ako. Tapos, maglinis, mag-walis, tagabuhat, tutulong-tulong ako. Not once, ha? 2 to 3 times a day, ginagawa ko yan. For 6 months. 6 months na yan dahil araw-araw, ikaw, mayroon akong nabasa dito. Sige, di ko pa mabasa yung mga message nyo, ha? May nag-pop up lang. Now, araw-araw, yan lang kaya kong gawin. Habang puro rejections ang inabot ko. Oh, at saka, yung mga rejection na, alam mo, Joe, dinistore po lang, sinasayang mo lang oras ko. Marami akong ginagawa. Hindi ako parang akong pinapaalis lang. Ha? Nag-set naman ako ng appointment. At hindi ko makalimutan, isang malaking mama. Binigyan ako ng appointment. Sabi ng sekretary, pasok na po kayo, sir. Pagpasok ko doon, malaking tao, malaking mama. Sir, good morning po. Pagbigay ko ng calling card, hindi pala niya alam na ang naset ng appointment ng sekretary niya ay insurance agent. Kaya pagpasok ko, sorry for the word, pero hanggang ngayon naririnig ko pa. Ginano niya yung table. Word na punyeta, dumadagong doon. Diba sinabi ko siya, huwag kang magpapasok ng ahente. Tapos sumirit pa sa siya, since nandito na rin ako. Out! Alam mo, dinuro niya yung sekretary, pinagalitan ko dahil pinapasok ako. Tapos sabi niya, out! Nanlilisik yung mata. 3 beses. Lumabas ako sa pinto, hindi ko alam kung kanina ako maawa, sa sarili ko o sa sekretary. Inhale ako, next. Balik ulit ako sa office. Nagtatawag ulit ako. Eh, wala akong kontak. Yung Rockwell dati, bago yan. May mga restaurant dyan, may mga fishbowl. Ang laman ay calling card. Makalagay pa doon, maglagay ng calling card, mananalo ka sa rapat. Din daming calling card ng fishbowl. Ang ginagawa ko, kunyari maglalagay ako, tapos dadampot ako. 10, 20 calling card. Ayun yung pagtatawagan ko. Wala pang CCTV noon eh. O, doon sa telephone, pag sinabing insurance pack, babagsakan ako. So ito yung dinanas ko araw-araw. Pag gutom ako, babalik uli ako dun sa Jolly Jeep. Alam mo ba kung minsan pag pupunta ko dun, mayroon ng bandihado, plato na puno ng kanin, nakatakip, may fried chicken pa sa ibabaw. Pagbukas, alam mo kung para kanino yan? Para sa akin. Yung kanin medyo may kulay na, yung chicken may kagat. Ibig sabihin tira-tira. Alam nilang kung may kakain at ako yun. April ako na code ako na license. 6 months na paulit-ulit. October, ilang buwan na lang natira para matapos ang taon. The happiest moment in my life. Nabigyan ako ng isang appointment ng magandang babae. May-ari siya ng event company. Pagpasok ko pa lang, kinabahan ako dahil ang ganda niya. Nagsalita siya ng mga 1 minuto. Lalo akong kinabahan dahil puro English, wala akong naintindihan. Ang nasagot ko lang, yung galing, galing mo mag-English, ma'am. Pwede ba mag-Tagalog? Sabi niya, go ahead. Ano ba yung ipipresent mo? Nag-present ako, maya-maya, how much? Pinirmahan niya yung cheque, pinirmahan yung application, may sale ako. My first sale after 6 months. And ang ginawa ko, paglabas ko, lahat na nakasalubong ko sa aisle papunta ng elevator nakangiti sa akin. Sabi ko, bakit kaya sila nakangiti? Pero pagpasok ko sa elevator, nakita ko yung mukha ko, yung ngiting hindi maalis habang naglalakad. Ako ang pinakamasayang tao sa buong mundo na walang makakaalam. And inaalala ko kung kailan yung huling ganun ako kasaya. Yung 5 years old ako, nabuhay pa yung nanay ko. Pag nakahuli ako ng palaka sa palayan, mahirap hulihin ang palaka ng 5 years old. Pag nakahuli ako, tuwan-tuwa ako, tatakbo ako. Nay, nakahuli ako ng palaka. Tapos tatakbo ako, napakalakas, nakadipa yung nanay ko. Tapos hapusin yung ulo ko. Yun yung pinakamasayang alaala ko na nabuhay uli. Nung after 6 months of puro rejections every day, mayroon ako na close na sir. And after that, yung momentum, yung sinabi ni John Maxwell, the law of momentum in his 21 Irrefutable Laws.
of leadership. Ang sample niya sa low momentum is ang train ng hindi pa nakaandar, paglagyan mo ng kalso na bricks yan, hindi makaandar yan. Pero ang train na nakaandar na kahit pader ang iharang mo dyan, gigibain niya yan. Yun yung nararamdaman ko. Kaya feeling ko may napatunayan na ako, meron na nagtiwala sa akin, meron na akong sale. Pinagtatawagan ko yung mga nagre-reject sa akin. Say, ma'am, wala pong nagiging successful businessman na walang ganitong plan. Pakinggan nyo lang ako. Alam nyo, because of that momentum, nag-present ako, binigyan ako ng appointment sa harap nila, bumili sila ng insurance. And natapos yung taon, the 3 months na lang natira, matapos yung taon sa awarding ng January, dumadagong-dung yung pangalan. Ladies and gentlemen, Achievers Club member, Jose Cusel, Jojo Nigapata, surprise, napakalaking surprise sa akin. Pumunta ako ng stage, tumanggap ng plaque, pinagkamayan ng mga Briton pa nandun. And tuloy-tuloy na yung success ko. Hanggang dumating yung time na meron akong isang kliyente na na-diagnose ng cancer. Ako nandun. Tapos nagulat siya, diniliver ko yung cheque. Nung una, tinrayan pa ako, pero after 1 year na diagnose ng colon cancer, dineliver ko yung claim. Tuwan to. After that, lahat ng kaibigan niya, huy, dito kay kumuha kay Jojo. And after that, lumalalim yung kliyente ko ngayon, they treat me like a king. Mahal na mahal ako ng mga clients ko. Alam nila kung gaano ako kasinsya, saan ako nanggaling, at ano ang service na pinibigay ko sa kanila, hindi matatawaran. Hanggang naging manager ako. Tapos, dumating yung time na hinahanap ko yung sarili ko. Dahil kahulupilo ko mga mataas na uri ng tao na sa lipunan. Hinahanap ko, saan ba? Sino ba talaga ako? Dahil yung mga kaibigan ko na mga kausap, meron silang alumni, merong reunion, mga lawyers, mga doktor, ito lagi yung kasama ko na. Alam mo, sinabi ni Lord sa akin, bumalik ka sa pinanggalingan mo para maghirap uli. Ayoko yun. Para maging ilaw sa mga taong nawala ng pag-asa sa buhay. Marami pang Jojo ang naligaw at yan ang mission mo. Doon ako lumalim. Kaya every time, kaya ngayon kaliwat kanan ng invitation, just to give an inspiration doon sa mga taong akala nila wala na silang pag-asa. At isang pinaka hindi ko makalimutan ng panahon ng Undoy, Habagat, may mga kababaihan nagkukutuhan, nagkukwentuhan. Kinausap ko, baka pwede kayong gumawa ng livelihood para masin sa buhay. Sinagot ako, ay sir, tanggap na namin na mahirap lang kami at saka hindi kami nakapag-aral. Siyempre parang nag-react ako. Sabi ko, hindi totoo yan. Gumawa kayo ng mga basket mula sa water lily kasi yung water lily yan yung mga dahilan ng pagbabaha at salot sa mga mangingisda yan. Gumawa sila. Humingi ako ng tulong kay Bilyat dun sa mga nagpadala ng trainer si Bilyat. Yung 5 kababaihan nag-umpisang gumawa. Nung una, binibili ko pero tinatapon ko dahil hindi talaga maganda. Ang sabi ko lang, pwede nyo pa pang pagandahin to. Tutulungan ko kayo. Pwede pa sir, pinaganda ng pinaganda. Una, pangalawa, tinapon ko. Pangatlo, hanggang sunod-sunod. Ang ganda na ng mga gawa nila. Napakaganda na. So binibigay ko sa kliyente ko, sa mga kaibigan ko. Ito mga kliyente ko ngayon, nagtatanong, uy, ganda nito, Joe. Saan galing to? Gawa yan ng community na tinutulungan ko. Meron kang tinutulungan ng community? Oo. Sige, pa-order ng 100. Hanggang 1,000, hanggang 1,000 na. Yung 5 kababaihan, 300 families na ngayon. At iba-ibang lugar na. Ngayon, yung mga magulang na hirap, meron na silang pambigas, may pambao na sa mga anak nila. Yung mga hindi makapagpa-enroll, nakapagpa-enroll na. At ito, habang ako ay active sa mga charity activity, nakikita ko isang bata may buhat na sakong mas malaki pa sa kanya. Ang sabi ko, bakit hindi ka nag-aaral? Tumingin siya sa akin. Kasi po, sabi ni mama ni papa, kailangan namin pambili ng bigas. Alam mo, kumurot yung dibdib ko, puso ko. Parang gusto ko magalit sa magulang nila. Pero anong magagawa ko kung ang paniniwala ng magulang, ang pagbabanat lang ng buto ng anak nila ang paraan para makakain ng 3 beses isang araw? Dahil dyan, naalala ko yung kabataan ko. Sabi ko, yung asawa ko, by the way, hindi ko na kwento paano kami nagkakilala ng asawa ko, pero i-shortcut ko na lang nung teacher ng science high school yung asawa ko before.
16 years siya bago siya nag-join sa team ko. Pwede ba tayo humingi ng tulong sa mga kasama mong teacher? Gusto ko mag-conduct ng mga, alam mo, kahit Sunday Academy o magtuturo lang ng basic math, reading, writing. So, nag-umpisa ako. Tapos may mga kaibigan, sige, support. O, may feeding na rin. Kasi yung batang tinatanong ko, sabi ko, gusto mo bang mag-aral? Alam mo, tingin niya sa mukha ko, upo, gusto ko po mag-aral. Alam mo, ginuhit yung puso ko talaga. Sabi ko, sige. Kaya meron akong Sunday school. At yung dumadami na sila dahil may feeding, imbis na good for 25 o good maximum of 50 lang, oy dinumog dahil may feeding. Dumadami, umabot ng 100, 200 yung mga batang dumating. Tapos may nadapa. So may mga concern ng mga kaibigan nating lawyer. Sabi niya, Joe, i-registered mo yan dahil maganda ang intention mo, baka masira pangalan mo. O sige, sumunod ako, na-register, naging foundation. That's why I have a Jonig Foundation. So yung Jonig Foundation ngayon, ang dami ng natutulungan. Livelihood and mga bata na mga Sunday lang, Sunday teaching. Pero na-discover namin na yung mga teacher kasi pagod na sa school. Pero nung nag-training kami mga high school student, ang galing magturo, passion pa, tuwan-tuwa, ang sarap nila panoorin every Sunday. Yeah, and tuloy-tuloy nakita ko yung purpose ko. Hanggang ngayon, uh, marami akong nabago ng buhay at hindi ako napapagod. Tulad ngayon, invitation na to, hindi ako makahindi kay Ross dahil nga um, alam kong malalim yung purpose. Sige, mukhang hindi matapos yung kwento ko dahil there's so many success in my life. Ang kailangan ko lang ngayon siguro ma-address ko ng purpose. At saka hindi pa ako nakapagbasa ng mga messages dito. Parang ang dami ng messages. Ross, mayroon bang question? Yes, hello. Oh my God, palakpakan natin si Kuya Jojo. Thank you very much. Oh my God. Glenn, nakakatuwa ang kwento, Tita, yes. no? Super Grabe. inspiring. Bibigyan natin ng chance kung may mga tanong, no? Bring up na lang sa chat room. But for now, Glenn, do you want to give your feedback, initial ano sa ating Yeah. speaker? Thank you po, Tito Jojo, for sharing your stories. For our learners, Tito Jojo really is an inspiring despite many hardship that he experienced. Um, for our guests, English ko na lang. For our But guests from our thank you other pala countries. kay, yeah, Yeah, thank we're translating po at the Yeah. chat box. Sorry. Instant typing. Yeah. Yun, yes. so for everyone, really determination, um, work ethics talaga is really brings you to anything. So to our learners, this is a remarkable example of hard work and despite difficulties, we persevere. Yeah. So thank you, Tito Jojo. Tita, that's what my insight about Tito Jojo's sharing. Thank you, Yes. Tito Jojo. Thank you pala Thank Lisa you, ha thank you. for the instant translation kasi ito nga ang ating GLX Chika session. The challenge always is part of it, the language, no? The language barrier. Just like what Jojo explained kanina, no? Yung Bisaya siya, hindi siya marunong magtagalog. So ito naman, I really honor our PhilAm friends, no? From University of Florida. Sila Zeke, Max, Leah, Maria, Angeline, and I don't know, Bescod. Is that your name, Bescod? O alias Yeah. mo yun? Okay. But yeah. So thank you, no? Kasi maybe most of them, if not all of them, were born na here. So they don't speak Tagalog well. That they're struggling to understand. They had the translation there. And Lisa, thank you po for the instant translation there. Because we really want to make sure that they get the gist of Jojo's story. Okay? So, Jojo's story, imagine, actually, medyo nalimutan ko nga na ang parents mo pala, NPA, no? Oh my God. Sobrang parang talagang teleserye yung buhay niya, 'no? Imagine grade 2 lang natapos. So nakapag-ALS ka ba? Nag-ALS ka pa rin? Hindi na? Do'n sa DepEd? Hindi na
Wala na akong, hindi na talaga ako nakapag-aral. Pero sa insurance kasi maraming mga short courses. Oo. Mga short courses of leadership. Yes. ah, na mas lumutang yung talent ko Mm-mm. because of my experience Mm-mm. Mm-mm. and with the teaching na meron ang mentorship sa insurance. So, doon ako natuto. Yeah. I just want to highlight a few things, no, na lessons natin from Jojo's story. And Lisa, Mara, please feel free to also dive in, and Emmer. Um, yung inakita ko sa kanya, yung talagang, kagaya nga nung last chika natin, nung was it June or July, no? Push lang ng push. Perseverance, no? Hindi siya nagpadala sa mga obstacles sa buhay niya, no? Una-una, yun nga, imagine, ulila, no orphan, no parents, growing up by, alone. And then going to Manila, parang nagka-dream siya, is probinsyano siya taga-bundok siya and yet he found his way to Manila, to the city, at kahit di siya marunong magtagalog, he survived, he managed, he taught himself, no? Hindi siya sumuko. Kahit wala siyang edukasyon, wala siyang knowledge, maraming rejection, maraming pahiya. Tawang-tawa naman ako sa kwento mo sa Barong, no? Yung walang sando. No, really, we also go through mga embarrassments like that. And for a lot of people, minsan nagpapa-stop yun sa kanila or tumitigil sa pag-pursue ng pangarap kasi nga napahiya sila, kasi na-reject sila, no? At sometimes it becomes a reason na tama na, ayoko na, hindi ko kaya, no? But with Jojo's story, nakita natin, no, with perseverance at pagtitiwala sa sarili niya at sa Diyos, tuloy-tuloy lang, no? At it's part of it. All those rejections, all those failures, they're part of it. And that's what make you stronger. Yon ang nagpatibay ng loob niya. Nakakatuwa, no? Yung lakas True. ng loob. Oo, yung panglalait sa kanya. Very powerful yung mga story. Even yung pagkwento mo lang na yung bossing na nagalit sa sekretarya dahil pinapasok ka. Mm. I mean, di ba? Parang, yun yung nagre-resonate, pero again, hindi yun nagpatigil sa kanya, nag-stop sa kanya to pursue his goals and his dream. Tapos yung endless quest mo for learning, no? Tuloy-tuloy yun, gumawa ka ng paraan. Kahit di ka makatapos, makapag-aral ng formal na schooling, kahit di ka kolehiyo, yung traditional path ng pag-aaral, nakahanap ka ng paraan. You found a Yeah. way to get training, to get certification, no? Na nakatulong sa iyo ngayon na maging naging ahente siya ng insurance 'di ba? So inaral niya 'yan. Ano ba yung mga kailangan ko malaman, makabenta ako ng insurance? Hindi lang naman insurance. So mamaya at the end of our session, meron tayong presenter si Hazel Evangelista, no? Meron din siyang business opportunity for you. Yung mga may gusto, i-explain niya yun. So yung mga ganon, meron tayong mga opportunity na dumarating sa atin, hindi natin pinupursue. So baka yon yung mga inclined to sales, no? To lakasan ng loob, maybe that's something that you can take on, no? Basta kailangan mo lang, malaman mo, ano ba yung binibenta mo, ano ba yung oportunidad dyan, paano, so nagtanim siya, nagplant siya ng seeds, nag-spend siya ng time to attend all those trainings. Yun, kagaya nitong Click Me natin. Yan. Ito, isa sa mga, dapat, you plant, you sow the seeds. Magtanim kayo dahil ito simula. At unti-unti, yan ang pagbibuildan nyo ng training, ng skills ninyo so that you can have something to offer para kumita, no? Para mapabuti ang buhay for your families. Yon. Tsaka yun nga, hindi siya nahihiya. Lakas ng loob, no? Hindi naman sa walang hiya. Parang ang pangit pakinggan, walang hiya. Confidence, no? Confidence sa sarili. At hindi siya nawala ng tiwala kahit na Bisaya, whatever, no? Who cares, no? Basta Correct. maka-close ng sale. And he's able to. He's able to do that despite whatever negative or obstacles you might see in him. Hindi siya sumuko. Yon. At Correct. of Yeah. course, number 4, yung sipag. Kita naman natin, napakasipag niya, no? Hindi siya Yeah. tamad lang na, yun nga, kagaya ng sabi niya, hindi, ganito na talaga ako. Hindi. Talagang he went out on the streets,
Talagang maaga nandun na siya, kahit malayo pumupunta siya, no? He really put in the effort. So nagbunga yung pagsisipag niya. And of course, ang pinaka ano rin inspiring for me, no, na hindi siya tumigil na, okay, naging successful siya sa sarili niya, nakataguyod siya ng pamilya niya, may kaya sila, no? But he didn't stop with that. He became really uh, an angel sa kanyang komunidad, no? Ang dami niyang natutulungan from 5 women na gumagawa ng mga bag, naging 300 families, no? At ngayon, yung pagsasalita niyang ganito, who knows, ang dami niya ring nai-inspire. So, salamat, salamat Jojo sa pag-share mo ng iyong kwento. Salamat sa buhay mo and continue inspiring others. Um, Yes. We really look forward to knowing more about your adventures. And maybe eventually we can schedule like some kind of an orientation or training na sino yung mga Sure. interesado sa ating Click Me learners na mapumasok sa insurance industry. Ito yung mga, you can give tips, ano yung mga kailangan nilang steps to get into that, no? We can do that. Kasi yun yung gusto din natin even makatapos na kayo sa Click Me, we will schedule opportunities or presentations for you, meetings sa mga possible paths ninyo, no? Na kumita at mapabuti ang inyong mga sarili. So, Joe, I hope don't change your Yeah. number. Alam mo, Ross, ang Yes. maganda ngayon sa team ko, diverse na yung kasama. I have around 600 manpower under my team. Merong lawyers, may doctors, Wow. professionals. Oh. Meron ding mga hindi nakapag-aral. And pag nakita mo paano sila nag-progress, yung mga wala talagang, hindi inaasahan, hindi nila inaakala maging successful, but because merong success pattern na nag-guide ko, Paano ko ba ito ngayon sinatulog to? nakabili sila ng sasakyan, Mm-mm. no, gumanda ang buhay nila. And ang maganda naman kasi sa life insurance company, design talaga ng life insurance company, they want to bring all agents around the world to see the financial situation globally and to educate, no, dahil prestige din ng isang company kung ang isang agent nila ay well-versed pagdating sa financial institution kasi to. That's why kahit na mga lawyer, mga professional na nasa team ko, they respected me. Ang tingin ko kasi pag ikaw ay doktor, ikaw professional, mataas ang respeto ko sa iyo sa field mo. Pero pagdating sa insurance, I am convinced that I have something na maituro sa iyo. Yes. So if we give respect to each other, magkatulungan tayo. So ngayon, that's why every now and then maraming tumatawag sa akin, nagme-message, Sergio, how to join your team? Paano? I need mentorship. Ayan, bukas lagi. Kaya halos, yung sinasabi mong sipag, tingin ko, lifestyle ko na eh. Pagising sa umaga, may nakaabang na para few words from me, buo na yung buhay nila. And alam nila kung na mabigyan ko lang sila ng oras ay malaking bagay na sa kanila. So, ganun na yung lifestyle. Ilang taon ka na, Kuya Joe? 54. Hindi na pala kuya, magkaedad lang pala tayo. Oo, pareho kayo ni Rose. We'll be praying for your good health, no? Yeah. Marami pa. Pero alam ko mukha lang tayong 30. Tingnan mo, Rose. Oo naman. Pag marami tayong natutulungan kasi, alam mo, bumabata. Tsaka meron akong one little insight, Rose, i-share ko rin kay Jojo. Ang feeling ko, ang message nyo rin sa iba, no? Hindi lang yung naghahanap ng oportunidad katulad ng ginawa mo, but a message that you are sharing to everyone else, do not close the door din sa iba. Maging channel din ng opportunity. Katulad mo, kahit ano, kunyari may na-meet ka sa tindahan o may na-meet ka sa kalye o how do you know, no? Na you can encourage that person. Or you can lead, like itong Click Me, no? We're trying na magbukas ng pinto para sa gustong mag-aral pa. Oo. At, parang bumuti yung buhay nila, gumanda yung buhay nila. So, message din sa aming lahat na huwag magsara ng oportunidad sa iba. Yes. Totoo yun. At saka yung pagtulong sa iba, kung minsan hindi naman talaga siya ganun kadali. Pero kapag nakita mo na maraming na-inspire, marami ang natutuwa,
Para namomotivate din ako. Kaya ngayon, tulad ngayon, nandito kami sa bahay ng isang hindi naman friend talaga nung una. Pero alam mo, yung respect namin sa isa't isa, tinatrato kaming VIP dito. Nandito nakinig nga sila, no? Proud na proud sila sa akin. Nandito rin yung wife ko. Miss Red, salika, pakita ka muna. Pakilala ko lang. Binigyan ako ng water. Pakita ka dito, dali. Alam mo, province to ha, farm to na ano, pero VIP kami dito. Ayan, si Miss Reggie. Good morning, everyone. Hello. Hi, is that Reggie? Hi. Oh, yung Hello. may ni Jojo. Thank you, sis. Welcome. I hope many were inspired by his story. Maybe God we can bless. ask one of our learners, no? Glenn, meron ba tayong ready na learner? Indeed, Tita. Share na lang, quick na lang comments for the Jojo from Payatas. Thank you so much po, sir. Very inspiring story. From Tatalon, thank you po, sir. From si Kuya Alvin, very inspiring. Na-inspire po ako sa kwento niyo po. And from Sagbayan, inspiring story, thanks, sir. So, ito na naman ang panibagong mga Jojo na hopefully maging Jojo sila. Wow. Kailangan ma-clone natin si Jojo. Oo, replication is the key. Yeah. So with that, correct. Yes, Tita. Yeah, just quickly, nakita ko from Alvin in Pandi. Magandang idea yon, insurance. Count me in. Count me in na si Alvin. You can contact me actually, no, through this. Pwede namang tawagan na ako. And then let's talk. Kung mayroon kang pusong matulungin at willing mag-sakripisyo para makatulong at makatulong sa sarili. Alam mo, kailangan tulungan mo sarili mo, ma-educate ka. Alam mo paano mag-behave ng tama para ikaw ay magkaroon ng tamang credibility, no? Kasi importante 'yan dahil maraming taong gustong tumulong pero makita mo sa katayuan nila hindi naman sila concerned sa sarili nila, no? Yung pag-uugali, paano dapat mag-isip para sa kapwa. Maraming bagay. Diyan marami ang walang masyadong nagtuturo diyan. At isa 'yan sa expertise ko. Expertise ba tawag doon? Isa na master ko, no, na maraming nag-grow sa team ko dahil masarap pag-usapan yung anong goal mo, anong direction mo, anong ma-achieve mo. But everything starts with yourself and how you think. And doon tayo mag-umpisa. Kaya doon sa mga nag-join sa team ko, hindi ko muna pinag-usapan anong goal mo. Pag-usapan mo na anong determination mo para mag-grow ang sarili mo, anong kailangan mong i-improve para sa sarili mo. Simple. Alam mo, 1,000 miles journey, begin a single step. And that single step is yourself, with the right direction. Yung Kuya Joe will schedule something with you sana kung pwede sa November or December, kung ano lang, just parang ganun nga, orientation to the insurance. Sure, yes, pwede. But pag-Zoom lang naman na madali kasi madalas ako nagta-travel talaga eh. So abangan niyo yan mga learners, we'll let you know, no? We will schedule that para sa mga interesado. Okay? So thank you, Kuya Joe. I think isang one of our facilitators, maybe, ang facilitator kasi natin sila yung parang teacher ng ating mga learners, no? So, meron sa Mindanao, sa Zamboanga, sa Sulu, sa Smokies, Tatalon, Payatas, sa Bohol, no? Baka isa sa kanila, gusto lang para lang makilala ni Kuya Jojo at maybe isang learner lang magsalita lang quickly lang or even our kaibigans para rin na masabi natin na hindi lang kami ni Glenn at ni Lisa ang ang nakinig kay Kuya Jo. Maybe let's see teka, ito pala yung ating as you try to confirm, Glenn or Mara, kung sino yung mag-share, ito lang yung ating sa breakout room, no? So after this, we will be breaking out into different rooms. So our Florida friends and Ramon, Cherry, and our other kaibigans will be grouped with the learners, no? At this is sana yung the discussion ang
ang pag-uusapan, no? Share mo ang iyong bakit sa buhay at kung sino ang pinaka nag-motivate sa iyo para magtagumpay. So, share your why in life, your motivation in life, and share about one person who has motivated you most or is motivating you to succeed in life. So yan yung topic na pag-usapan, i-share nyo sa isa't isa para lang din it's a way of also getting to know more about each other kasi iba yung naikikwento mo, no? Okay? So we'll post that in the chat group. In the meantime, do we have a volunteer na Ate Rose, volunteer ko si Alvin. Yeah, Alvin from Pandi. Yeah. Ayan, si Alvin Gallardo from Pandi, Bulacan. Actually, siya yung interesado kaagad, no? Na mag-join sa ating info session with Jojo in the future. So, Alvin, take it away. Ayan, si Alvin. At saka songwriter din yan, Kuya Jo. Napakaganda ng kanta niya. Ayan. Asan na si Alvin? Go, Alvin. Hello, good morning po, Ma'am Rose, and sa lahat po ng kaibigan, tsaka kay Sir Jojo nag-share sa atin. Maraming salamat Alvin, po sa... baka pwede mo buksan yung camera mo para makita kung mukha mo. Try. Sige po. Hindi kasi itong gamit ko na yung Chromebook na gamit ko ay yung... Hi. Ilipat ko lang po sa phone ko para maka-on po ako ng For me, story my life. Ilipat ko lang po sa sa cellphone ko para maka-on po ako ng camera. Okay. Ay, siguro Mara, pwedeng ma-mute yung iba. Si Alvin lang ang naka-on ng mic. Ma'am, ilipat ko yung At saka si Elmer, baka may gusto rin si Elmer mag-feedback. Okay. Anytime you're ready, Alvin. Yes po, ma'am. Ilipat ko lang po. So yung audience natin dito, Rose, halos from anong country mix? Yung mga learners natin sa 9 areas all over the Philippines, tapos yung ating mga kaibigan, meron from the US, and I think meron din from Canada. No? So yung bago nating kaibigan ay mga estudyante from the University of Florida. Maybe we can hear from one of you. Maybe the rose among the thorns, or Yeah. So hello, student from for those who can't understand Tagalog. I have a little. Translate natin. I think yan, Angeline, Maria Angeline, maybe you're a brave soul. Hi po. Hi. Hello, Angeline. Maybe we can hear from you before Alvin while he's getting set up. Ayan. Hi po. Can you hear me po? Yes. Okay po. Sige po. Ano lang po. Nakaka-inspire po talaga yung story ni Sir Jojo. Kasi po, lumaki po ako sa Pilipinas. And so, I saw a lot of yung similar stories din po. And nakaka-inspire lang po na makarinig ng like such a good success story. Kasi po, mula sa pinakababa, umangat hanggang dito. Like, ang dami pong hindi nakakagawa ng ganun, pero nakaka-proud po talaga na makita na there's so many people na capable of bringing themselves up and also being able to bring other people up din po. Yeah. Wow, Angeline, ang galing mo magsalita. Saka, What are you studying, Angeline? Pre-nursing po. Oh, wow. Future nurse. Yeah. Saan school ka, Angeline? University of Florida po. Florida. Sa Gainesville yan, You're in Gainesville? Opo. Tama po. Yeah. Okay. Alam mo, ito yung mga student, no, sinasabi ko nga lagi ito sa message ko, let's make the world a better place to live.
And ang may chance na gumawa noon, o malaki ang chance na gumawa na yung mga kabataan tulad mo, Angeline, no? Kaya yung model, imagine mo kung ang bawat kaedad mo, bawat mga estudyante ay may pangarap paano maging model na magiging mabuting mamamayan. Alam mo, walang krimen. Napakasarap. Napakasarap kung ang mga kabataan ay katulad mo, nag-aral at nagpapakita ng pagiging mabuting tao. Yan ang nakapaligid sa atin. Ang sarap. Yes. Amen. Yan ang future hope for our world, no? Kasi dito rin sa US, election din dito, sa Philippines, election din. So we really are just hoping for a better world, and the young people will really make a big difference. Salamat sa inyo, mga FSAs. Zeke, you wanna add anything? So Max, Liam, Beth Cod, I hope to see you again, the future. Thank you. Thank you for being part of Click Me. Welcome to our family. Yeah, thank you, thank you. So Zeke, or maybe Zeke, you're next, pero si Alvin muna. Ready na yata si Alvin. After Alvin, Zeke will hear from you, ha? Okay, thanks, Angeline. Yun, si Alvin. Ogie. Ayan, thank you po pala kay Sir Jojo na nakinig ako sa story niya. Talagang kasi nakaka-relate din ako kasi bago mag-pandemic, may background din kasi ako sa MLM industry. So, marami din ako naranasan ko rin ma-reject ng maraming beses. Actually, may background kasi ako sa networking industry before. Naranasan ko rin kumita doon. Tapos, kaso nung nag-pandemic nga, na nag-back to zero ako. Kaya noon, tapos nagkaroon ako ng baby. Kaya naghanap muna ako ng work. Tapos nag-enroll ako doon sa Click Me kasi nakita ko, kasi open-minded lang ako eh. So nung nalaman ko na may Click Me, nagbaka sakali ako na baka sakaling maging way to para ma-introduce sa akin yung ibang industry. Pero nag-start talaga ako nag-gain ako ng years of experience sa network marketing. Na-train din ako doon. Nakapag-attend din ako ng mga leadership training. Marami din ako nakasalamuha at naging kaibigan doon. Tapos naging bago lang sa akin tong Click Me. Tapos naiba lang yung story ko kasi nga nagkaroon na ako ng anak. Kaya kailangan kong mag-provide ng pang-araw-araw para sa pamilya ko. Yun, tapos kaya na-touch ako sa kwento ni Sir. Kasi hindi naman talaga biro din yung ganun yung ma-reject ka, especially ang pinakamasakit na rejection is yung manggaling mismo sa family mo pag hindi siya naniniwala. So kung sino pa yung hindi mo kakilala, sila pala yung una yung maniniwala, ganun. So na-experience ko rin po yung ganun. Kaya sobrang nakarelate ako sa kwento ni Sir. So thank you so much sa kwento, tsaka nakaka-amaze po kasi mas marami po kayong natutulungan dahil na-bless po kayo. Amen. Thank you, Alvin. Thanks, Alvin. Thank you again for your song. Napakaganda ng song. Papadala natin kay Kuya Joy yung ginawa mong kanta. Thank you po, ma'am. Thank you. And okay, so last before we do the breakout, Ezekiel, ang ating siyang promotor, no? Spearheader nitong partnership natin with the FSA. So, bininyagan ko siyang Zeke. Zeke, take it away. Thanks, Alvin. Hi there. I apologize for the lack of Tagalog on my part. My parents never taught me. I never lived in the Philippines, so sorry about that. But anyways, thank you very much for the inspirational story, Mr. Jojo. And I think it's very important for Filipino Americans to recognize the diaspora. Like we're very separated from the stories of the people back home. And I think with people like you that are actively making a good difference in the country, us in the US will eventually learn more about these. And I think we'll become more connected back home, knowing that we can have a part to play in improving the lives of the people back home. And I think with UFFSA and the start of this new partnership, I think we can help contribute to that. And hopefully we can help assist you in making your dreams come true. Thank you, Zeke.
More power to Maraming- FSA. Nosebleed ako doon. Nosebleed. Zeke, were you born here? Were you born in the US or in the I was Philippines? not born in the US. I was the first Filipino person to be born in Finland. Finland? Oh my G. So I'm Iba very naman ang like language yun. disconnected. Well, welcome home. Welcome back. And I hope this gives you an opportunity to reconnect, with your parents' heritage, homeland, your heritage. At exciting mamaya sa breakout room. Kahit di kayo nagtatagalog, it's okay. Because our learners are excited to practice their English. Ezekiel, Rod, I just want to tell to Ezekiel that I remember my first client, a beautiful lady, speak that kind of accent. You know, na-remind ako. Yeah. Sa ating Glenn. Yes, Tita. Thank you, Tito Jojo. Thank you from our friends from Kaibigan. And we'll start to break out. So, re-remind lang po namin to everyone, halo-halo po ito in the breakout rooms. We have the Kaibigans, we have the learners, and we will ask the facilitators if we have the Kaibigans inside the breakout room to try to translate or to have at this conversation. And the topic and